John chapter 21 verses 1 up to 19. Ganito po ang ating mababasa. Pagkatapos muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias, ganito ang pangyayari. Magkakasama sila Simon Pedro, Thomas na tinaguriang Kambal, Nathanael na taga-Cana Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako, sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo." Sabi ni Jesus. Inuhulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang alagad ay sumapit sa pangpang sa kainan munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pangpang ay nakakita sila roon ng mga baka na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napulit ang lambat kahit ganun karami ang isda. "Hali kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kay sa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," ani Jesus. "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makaikatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibigay sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayon mapaparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Mga kapatid kong minamahal, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Bigyan natin ng malakas na papuri ang ating Panginoon, yung napakalakas na papuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord. Ang aking pong ibabahagi ay patungkol po sa pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ay talagang pag lumalakas ako ng boses, ay lumalakas din siya. Okay. Kakarinigan pa po ba tayo? Nakikinig niyo ba ako? Okay. Sabi sa binasa natin, ito pong pagbasa natin ay pangatlong pagpapakita ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad after
after na siya po ay mabuhay na magmuli. Ibig sabihin man sa ating Panginoon, nung si Kristo po ay mabuhay na magmuli, hindi agad siya umakyat sa kalangitan, sa kanan ng kanyang Ama. Siya po ay nanatili pa. Hanggang sa Book of Acts, mga kapatid, bago siya po umakyat, yung tinatawag nating ascension ng ating Panginoong Jesus, meron pa po siya roong iminit or kinita na mga nasa 500 pa po na mga disipulo din niya, mga nananalig sa kanya. Ibig sabihin na sa ating Panginoon, mula po, noong nakaraang linggo pa, nandun sila sa upper room na nagkakatipon, na si Kristo po ay nagpakita, yung mga kababaihang bumisita sa kanya, na tinignan kung siya po ay naroon pa sa libingan, at meron pong anghel na nakausap sila, at meron din pong nakita, mga kababaihan na hardinero, nung alaman, nag-aayos, na ang Panginoong Jesus iyon. Ibig sabihin, napakaraming beses na ang Panginoong Jesus po ay nagpakita sa kanyang mga alagad. Ano kaya po ang dahilan? Ay, sinisilip po, ang dahilan ni Kristo, bakit niya laging kinikita ang kanyang mga alagad, ay gusto niya na bago siya umalis, ay maging maayos ang lahat sa kanyang mga alagad. Ayaw ni Kristo na umakyat sa kalangitan na magulo ang isip ng kanyang mga alagad, na ang mga alagad ng Panginoon ay patulog-tulog pa. Pakitingin nga yung iyong katabi kung patulog-tulog pa yan. Ayaw ng Panginoong Jesus umalis na sila ay takot, na sila po ay walang direksyon ang kanilang ginagawa. Gusto ng Panginoon, pag-alis niya, sila po ay totally na-equip, na-empower ng Panginoon para pag-alis ni Kristo, alam niya na yung misyon na ipinagagawa niya sa kanyang mga alagad ay kanilang talagang gagawin. Ang hina ng amen doon. Ngayon na sa ating Panginoon, ang larawan nun ay parang yung ginagawa din natin. Di po ba? Kung meron po kayong anak, pag kayo ay aalis ng bahay, halimbawa mga 1 buwan kayo na wala sa inyong bahay, ang dami din pong bilin. Tama po ba? Ganito pag lalabas kayo, dapat sarado ang pinto. Pag kayo ay magluluto, siguraduhin nyo na pinatay ninyo ang kalan. Yan. Pag kayo anong tawag yan? Magbubukas ng aircon, ganitong oras lang kayo magbubukas, ganitong oras nyo isasara. Tapos pag kayo ay gagamit ng kung ano-anong ng telebisyon, papatayin ninyo, aayusin ninyo. Ganun din yun. Bakit nga sa ating Panginoon? Para masigurado ninyo na kahit wala kayo sa inyong tahanan, ang lahat ay nasa ayos. Ganoon din ang gusto ni Kristo. Kaya patuloy niya na kinatatagpo ang kanyang mga alagad, sapagkat ang gusto ni Kristo, pag siya'y umakyat sa kanan ng Ama, ang mga alagad niya ay talagang siguradong malalakas at gagampanan ang mga ipinagagawa niya. Ngayon, ang tanong ko po, yun po bang pakikipagkita ni Kristo nung mabuhay siya na magmuli sa kanyang mga alagad ay naging effective ba? Ang mga apostol ba ni Kristo ay talagang totoong na-equip, napalakas ng Panginoon, na-orient ng ayos, na-empower ng Panginoon? Totoo po ba? Totoo. Bakit? Ano ang ebidensya na effective ang ginawa ng Panginoon sa kanyang mga alagad? Kung hindi yun naging effective, wala tayo dito ngayon. Ano ang ibig sabihin? Ang Kristyanismo na itinayo mismo ng ating Panginoong Yesus ay mawawala kung hindi nanindigan ang kanyang mga alagad sa pananampalataya kay Kristo. Di po ba? Effective ang pangangaral ng mga apostol mula sa Jerusalem patungo ng Roma, at nakikita natin hanggang ngayon ang ating simbahan ay napakatibay at naninindigan sa pananampalataya kay Kristong muling nabuhay. Pakisabi sa katabi mo, kasama ka doon. Tingnan niyo po, ang ating Pope Francis ay namatay. Pero nagulo ba ang ating simbahan? Nagulo ba ang
eleksyon ng papalit sa kanya. Magulo ba? Sabi sa Bisaya, dili uy. Tingnan mo, hindi katulad ng eleksyon sa Pilipinas, di ba? Nako, punong-puno ng drama, punong-puno ng gulo. Pero sa ating simbahan, napaka-smooth lang. Naghihintay lang tayo ng panibagong magiging pope ng ating simbahan sapagkat ang pipili ay hindi ang tao, ang pipili ay si Kristo kung sino ang siyang magiging bagong pope natin. Amen. So, ibig sabihin, effective. Yung pakikipagkita ni Kristo sa kanyang mga alagad, naiayos niya ang lahat bago siya umakyat sa kanan ng Ama. Ngayon, yung ibinigay niyang pag-aasikaso at pag-aayos sa kanyang mga alagad, ang tanong, tayo rin kayang lahat na narito, na tulad ng mga alagad ni Kristo, tayo kaya ay napalakas? Tayo kaya ay na-equip ng Panginoon? Epektibo kaya ang ating ginagawang paglilingkod? Sister, yung ginagawa mo kaya ay epektibo? Ano sabi niya? Medyo napilitan na. Medyo, lumakas-lakas mo ng konti. Yan. Papaano? Ano ang ginawa ni Kristo? I'm just going to give you at least 1 point. Bago tayo matapos sa hapong ito. Papaano magiging effective tulad ng mga apostol ni Kristo ang ating paglilingkod? Ano ang una? Ang una po yung tanong ng Panginoong Yesus kay Pedro. Anong tanong ng Panginoong Yesus kay Pedro? Pedro, ako ba'y iyong minamahal? Ano ang sagot ni San Pedro? Nalalaman po ninyo, Panginoon, na kayo ay aking minamahal. For us to become an effective servant of God, we must love Him supremely. Amen. Ano ang kailangan para maging effective ang ating pagiging isang lingkod? Kailangang mahal natin si Kristo ng higit sa lahat at siya ang pinakalahat sa ating buhay. Hindi kayo tatagal ng 31 years kung ang ginagawa po ninyo ay hindi sinasamahan ng Panginoong Jesucristo. Pansinin niyo po, ang Panginoong Hesus po ay kinatagpo si San Pedro. At ang sabi kay San Pedro, mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Peter. Anong sagot ni San Pedro? Nalalaman niyong iniibig ko kayo. Ilang beses ang tanong? 3. Ilang beses ang sagot? Ay siyempre, alam namang isa lang. Pero mayroon ding mga tanong na hindi rin sinasagot kung minsan. Pero dito, saktuhan. Kung ilang beses ang tanong, ganoon din ang sagot. Nakikinig po kayo? Sa Biblia po, sa ating Panginoon, napakahalaga po ng numero. Kaya yung number 7 sa Biblia ay blessed po na numero yun sa ating Panginoon. Ibig sabihin, napakahalaga. Ngayon, pwede namang sabihin na tinanong ni Kristo si San Pedro kung mahal siya at ang sagot ni San Pedro, mahal niya si Kristo. Pero 3 beses pong tinanong, ibig sabihin, paulit-ulit. Nakikinig po kayo? Kapag ang tanong paulit-ulit, ano ang ibig sabihin? Mahalaga. Mahalaga. Ano pa? Kapag ang tanong paulit-ulit, ibig sabihin, naniniguro. Kaya ang tanong ni Kristo na 3 beses ay maaaring tingnan na ito ay gamot sa 3 beses na pagtatwa ni San Pedro kay Kristo.